Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal kong magulang, kapatid sa pananampalatayang Islam, isa sa dapat ugali ng isang mananampalataya, isang Muslim, ay iwasan niya ang pagmamaliit sa kanyang kapwa, 'no? Pagmamaliit sa ating kapatid na mga Muslim na nowadays na nakikita natin na kung saan kumbaga lalaitin natin ang ating kapatid ng dahil mahirap siya, ng dahil sa mangmang siya, o ng dahil sa wala siyang kakayahan. Ito ay mahigpit na kung saan ipinagbabawal ng ating pananampalataya. Sa isang hadith na binanggit ng mahal na sugo sallallahu alaihi wasallam, "Bihasbi imri'in min asyarr an yahkira akhahu al-muslim," na kung saan sapat na sa isang mananampalataya ang kasalanan o sa isang tao, sapat na sa kanyang kasalanan na maliitin niya ang kanyang kapatid. Allahu akbar. Al-muslim alal muslimi haram, damuhu wa maluhu wa irduh. Ang Muslim sa kanyang kapatid na Muslim ay haram, pinagbabawal ang kanyang dugo, damo, ang kanyang kayamanan, wa irdo, ang kanyang karangalan. Kaya mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, iwasan natin na kung saan ang maliitin natin ang ating mga kapatid. Kung ano mang makita natin sa kanila, kung saan minsan lalaitin natin, tignan mo yung kulay niya, oh, maitim, o di kaya tignan mo yung mukha niya. Minsan nakikita natin, subhanallah, na kung saan itong pagmamaliit na ito ay malayo sa utos ng ating pananampalataya. Sa isang pagkakataon na kung saan si Abdullah bin Mas'ud, nung umakyat siya sa puno, natawa ang ibang mga sahaba sa kanya. Bakit? Ang kanyang paa, ang kanyang binti maliit. Allahu Akbar. Maliit yung binti niya. Na sinabi ng mahal na Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ata'jabuna min saqay ibn Mas'ud?" Kumbaga, nagtataka ba kayo sa binti ni Ibn Mas'ud? "Lahuma athqalu fil mizan min Uhud." Wallah. Na kung saan yung dalawang binti niyan, mas mabigat pa sa timbangan ng tinatawag na Uhud sa kabilang buhay. Mas mabigat pa sa timbangan. Uhud, napakalaking higangay, bundok doon sa Saudi Arabia, na kung saan yung binti ni Ibn Mas'ud na mas mabigat pa, mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam. Tingnan niyo, gano'n din sa pagkakataon na kung saan si Abu Dharr Al-Ghifari na kumbaga parang inano niya si Bilal, kay nanay niya, "Ya bin Sauda." Kung ba sinasabi nanay niya, kasi nanay niya maitim, galing galing Habashi, parang minamaliit. At narinig ito ng mahal na sugo sallallahu alaihi wasallam, "Ayardahu bi ummih." Para bang inaano mo siya sa nanay niya, minamalit mo ba, kumbaga sinasabing parang minamang siya ba. And then sinabi ng mahal na sugo sallallahu alaihi wasallam, "Innaka imru'un fika jahiliyah." Wallah. Na kung saan sa puso mo, sabi niya, meron diyan, sabi niya, sa iyong sarili na may kamangmangan pa, sabi niya, subhanallah. May ignorance pa sa iyo, sabi niya, subhanallah. Sa pag-uugali niya yan, wala, sabi niya. Kaya dapat sa isang mananampalataya, dahil sa isang Muslim, ay iwasan niya ang pagmamaliit niya sa kanyang kapatid. Subhanallah. Ano mang meron sa ating kapatid, alhamdulillah, always na kung saan ang pagdadamayan, pagmamahalan sa isa't isa, at lagi nating isalang-alang ang aya na binanggit mula sa banal na Quran. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhikri wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. O sangkatauhan, tunay na kayo ay aming nilikha mula sa isang tao, mula kay Adan, at mula sa kanya si Eva, at ginawa namin kayo nasyon at tribo-tribo. Bakit? Nang sa gayon kayo ay magkakakilanlan sa bawat isa. At ang pinakamarangal kay Allah sa inyo ay hindi kung sino man nauna sa inyo, o di kaya gwapo, may gandang kumbaga, may posisyon, okay, magandang pangangatawan, maputi. Hindi, kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam. Bagkus ang pinakamarangal kay Allah, siyang nagtatangan ng takot kay Allah. May iman, may pananalig kay Allah. Sila yung gumagawa ng kabutihan. At ito yung mga taong marangal sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito na lamang. Subhanakallah, bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.